Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Pagdiriwang ng Labor Day, pinangunahan ni Pangulong Duterte sa Davao City. Mga militanteng manggagawa nagluluksa dahil walang matatanggap na dagdag sahod ngayong Labor Day. Magkasintahan, niratrat sa loob ng kotse sa Quezon City, patay. Sa trending news, pananapak sa tricycle driver ng isa umanong kawani ng gobyerno, huli sa camera. Sa good news, Pinoy All-Boy Chorale Group, wagi sa Japan. Sa news coverage, kakaibang knife sharpener na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Vatican, Pope Francis nanawagan ng international mediation sa harap ng hidwaan ng Estados Unidos at North Korea. Sa Game Now, Jazz pasok sa semifinals ng NBA playoffs. At sa balitang showbiz, nanay ni Cherise na si Raquel Pempenco ni Res Bacat ang nagsabing laos na ang kanyang anak. At Julian Santos may panawagan sa maaarteng young stars. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan. Narito ang detalye ng ating mga balita. Ang paggamit sa ating katayuan sa buhay ay hindi talaga nakagaganda ng ating reputasyon at pakikitungo sa iba. Tulad ng lalaking ito na tampok sa ating trending news na inabot pa ng pambabash mula sa mga netizen. Narito, panooring mabuti ang ating report. Umaani ng batikos ang lalaking ito matapos mag-viral ang video ng kanyang pananapak sa isang tricycle driver sa Gian Eastern Samar. Ayon sa post na nag-upload ng video na hindi napangalanan, sinapak ng 2 beses ng naturang lalaki na isa umanong kawani ng lokal na pamahalaan ng Gian ang tricycle driver sa di umano malamang kadahilanan kung saan tila ba lumalabas na pinagtripan lamang umano ito. Kinestigo rin ang nag-post ng video ang pulis na malapit sa kinaroroonan ng mga pangyayari na nakatingin lamang umano sa kanila at hindi man lamang umawat sa ginagawa ng naturang government employee. Kaliwat ka ng batikos at panunuya mula sa mga netizen ang inabot ng naturang government employee at pulis na patay mali siya sa lahat ng mga pangyayari. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala
Samantala, para sa lahat ng mga manggagawa dyan, kasama na ako dyan. Happy Labor Day po. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang araw ng mga manggagawa at ano-ano nga ba ang mga dapat asahan sa araw na ito. Alamin natin mula sa report ng RH48, Sheila Edubal. Pinangunahan ni Pangulong Digong Duterte ang selebrasyon sa Araw ng Paggawa sa Davao City. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang pakikipagdialogo sa iba't ibang labor group sa People's Park sa Davao City. Tampok din sa dialogo ang pagpaparaffle ng house and lot mula sa Home Development Mutual Fund at 15 tricycle mula sa POEA, OWA at Employees Compensation Commission. Meron ding inihanda ang dole na jobs at business fairs sa 9 na lugar sa Metro Manila na tinawag na Trabaho, Negosyo, Kabuhayan o TNK, kung saan mahigit 34,000 na trabaho sa lokal at abroad ang naghihintay. Inaabangan din ang magiging speech ng Pangulo kung saan meron umano itong good news para sa mga OFW na na-stranded sa gitnang silangan. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na ang magandang balita ay may kaugnayan sa hinahabol na sweldo ng halos 11,000 OFW na na-stranded sa Middle East noong 2015 hanggang 2016. Pero yung mga kababayan natin yan, hindi nabayaran ng sweldo at yung end of service nila. So nag-file sila ng claim. O ang ginawa namin, nagpadala ako ng team doon, tinulungan sila mag-file ng claim. Pinigyan nila yung ating mga abogado na dinala doon, dala ko yung mga public attorneys at binigyan ng special power of attorney para sila na mag-claim for them. Nagpaalala rin ang kalihim laban sa mga opisyal at tauhan ng dole na mabibigong i-monitor ang mga kumpanya na lumalabag sa mga batas paggawa. Sinabi ni Bello na bukod sa pagsibak sa pwesto, sisiguraduhin din niya na hindi mabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa gobyerno ang mga palpak na labor officials at employees. Kung tatamad-tamad sila, hindi nila ginagawa ang dapat nilang gawin, lalo-lalo na sa larangan ng enforcement ng mga labor law and standards, hindi po kami mag-atubiling ililipat kayo at kung mayroong basis, we will cause the dismiss separation from service. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kaugnay ng balitang yan, isa ba kayo dito? Ilan naman ng mga manggagawa ang nagduluksa ngayong Labor Day dahil walang matatanggap na aumento sa sahod. Kung paano nila ipinapakita ang kanilang disappointment, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Sinalubong ng kilos protesta ng may 40,000 militante manggagawa ang Labor Day ngayong araw para igiit ang dagdag aumento sa sahod. Nagtipon-tipon ang mga militante manggagawa sa Plaza Miranda sa Quiapo dakong alas 8 ng umaga bago nagmarcha patungong Mendiola at doon ay magsasagawa ng programa na tinapatan naman ng 3,000 pulis na ikinalat sa mga lansangan para matiyak ang seguridad sa mga ikinasang kilos protesta. Ayon sa pinuno ng Kilusang Mayo 1, nagluluksa ang kanilang samahan at mahirap umanong ipagbunyi ang Labor Day hanggat patuloy na laganap ang pang-aabuso sa mga kawani sa bansa. Yung ating mga security guards, yung mga jaguars natin, pinagtatrabaho ng mahigit sa 8 oras, kadalasan 12 yan, pero ang binabayaran lang sa kanila ay 8 oras. Malaganap po yan. At maging sa mga pabrika na kalakhan ay mga contractual, lalong-lalo na ngayon ay maabot pa rin po sa 24.4 million ang manggagawang contractual. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, lalamin natin na meron tayong live report. Libo-libong miyembro ng Kadamay nag-rally sa Agham Road sa Quezon City. Ibabalitain sa atin ang live ni RH24, Edmar Estabilio. Kamusta na dyan, Edmar? Samantala, balikan na lang natin si Edmar maya-maya. Isa pang report, tanggap muna tayo ng isa pang report, panibagong tax amnesty, sinupla ng isang kongresista. Ibabalitain sa atin ng RH14, Leth Narciso Abenales.
kontra si Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel sa mga panawagan sa Kongreso na magpasa ng bagong amnesty law para sa pakinabang ng mga korporasyon at individual na merong hindi nabayarang buwis sa mga nakalipas na taon. Katwira ni Pimentel, ang mahigpit na pagpapatupad ng batas ang pinakamainam gawin para matiyak ang full compliance sa mga batas sa pagbubuwis. Binigyang diin nito na ang palagi ang pagbibigay ng amnestiya ay taliwas sa nararapat na maging polisiya ng gobyerno. Ayon sa kongresista, hindi dapat nagbibigay ng mixed signals ang gobyerno na tila sinasabing dapat magbayad ng buwis sa takdang panahon, pero kasabay nito ay may pahiwatig rin na re-resolbahin na lamang ang hindi mababayarang buwis. Nagbabala si Pimentel na iilang mayayaman at malalaking korporasyon lamang ang makikinabang sa tax amnesty na ani unfair para sa milyon-milyong pangkaraniwang empleyado na otomatikong kinakaltasan ng buwis sa kanilang buwan ng sahod. Yan ang DCRH News, Lt. Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, balikan na natin ang report ni Edmar. Ito ay patungkol pa rin sa rally na isinasagawa ng libo-libong miyembro ng Kadamay dyan sa Agham Road sa Quezon City. Balitaan mo kami dyan na RH24, Edmar Estabilio. Edmar, go ahead. Sabay na bahagi ng Quezon City ay nandito na sa may bahagi ng rotonda. No? Libo-libo itong mga to at nandiyan ng pulisya ay nasa 2,000 itong grupo na nandito sa may welcome rotonda at anumang oras mula ngayon ay tutulok na sila dito sa may bahagi ng Medyola upang sumama dito sa mga iba pang militanteng grupo na nagsasagawa ng kilos protesta dito sa may Medyola, kaugnay pa rin dito sa araw ng paggawa sa oras na ito. At sinasabi ng kanilang ang spokesman ng Kadamay na si Carlito Banyon, mahigit sa 8,000 kasapi ng Kadamay na galing pa sa Pandibulacan ang sasama sa kanila ngayong araw upang panawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipatupad ang 750 pesos na national minimum wage sa mga manggagawa ngayong Labor Day. Ang sabi ni Banyon, 30% lamang ang mababawas sa kabuuan kita ng mga nangungunang 1,000 korporasyon sa small and medium enterprises ay 10% lamang ang mababawas sa kanilang kabuuan kita, kaya walang dahilan para pigilan ang pagdagdag ng 750 pesos na minimum na sahod sa mga manggagawa. Kaugnay ito yung ngayon ng grupong Kilos ang Mayo o Puno na sasagawa ng kilos protesta dito sa may harapan ng Medyola. Alisin na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang contractualisasyon dahil ito umano ang pahirap sa mga manggagawa sila. Alright, maraming salamat Edmar Estabilio. Yan ang DCRH News, Edmar Estabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sa iba pang balita, nakalulumo pong balita, isang magkasintahan ang patay ng tambangan sa Quezon City. Kung ano ang nakikitang motibo sa pagpatay, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Patay ang magkasintahan matapos pagbabarili ng riding in tandem sa loob ng isang kotse sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Kinilala ang mga biktima na sina Mark Erickson Valdez, 20 years old, at Maria Cris Patriarca, 23 years old. Tinambangan ng tatlong nakabonet na kalalakihan ang kotseng kulay pula na Kia Rio na may conduction sticker na EG2513 na sinasakyan ng magkasintahan sa Virgo Street, Seminary Road, barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Napag-alaman na pagarahin na ng kotse ang magkasintahan matapos magpagawa ng laptop. Sinasabing kinatok pa umano ng sospek ang salamin ng kotse at pinagbuksan naman ang biktima saka pinagbabaril. Dead on the spot ang magkasintahan sanhi ng tinamong tama ng bala sa ulo at 2 buwan na umano itong nagsasama at hiwalay na sa mga dating asawa. Tiningnan na ng pulisya kung merong CCTV camera si pinangyarihan ng pananambang at isa sa mga tinitingnan ding anggulo ng pulisya ay Love Triangle. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Mula sa bad news, ito isang good news naman na may aasahan na namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kung magkano ang ibababa ng presyo ng langis, alamin natin mula sa report ni RH09 na Sunny Casulia. Asahan ang panibagong big-time oil price rollback bukas.
Batay sa pagtayang oil industry sources, papalo sa piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa presyo ng gasolina habang 80 centavos naman ang diesel at kerosene. Ang nakaambang oil price rollback ay bunga ng panibagong paggalaw ng presyo ng krudo sa world market sa harap ng oversupply sa kabila ng pagsisikap ng OPEC at iba pang oil-producing countries na bawasan ang output. Gayunpaman, nilinaw ng Department of Energy na posible pang magbago ang adjustment ngayong araw depende sa pagtatapos ng trading sa nakalipas na linggo. Noong April 24, nag-rollback ang mga kumpanya ng langis ng 40 centavos sa kada litro ng kerosene, 30 centavos sa diesel at 20 centavos sa gasolina. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Posible umanong magtungo si Pangulong Duterte sa White House. Ito'y matapos makausap ni Digong ang Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Kung ano ang napag-usapan ng dalawa, alamin natin mula sa report ng RH48, Sheila Edubas. Inaasahan ang pagbisita sa Estados Unidos ni Pangulong Digong Duterte makaraang imbitahan nito ni US President Donald Trump sa White House. Ang imbitasyon na ipinarating ni Trump sa kanyang friendly call kay Duterte noong Sabado matapos ang ASEAN Summit. Nasentro ang pag-uusap ng dalawang leader sa pagpapalakas sa alyansa, working relations at interes ng dalawang bansa. Kinumpirma rin ni Trump kay Digong ang pagdalo niya sa 31st ASEAN Summit sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa statement na inilabas ng White House, nakasaad na nagkaroon ng friendly conversation sina Trump at Duterte at tinalakay nila ang regional security, kabilang ang banta ng North Korea. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Nanay daw ni Charisse na si Raquel Pempenco ni Res Bacan ang nagsabing laos na ang kanyang anak. Ibabalitain sa atin ng RH43, Rocky. Kayang itakwil ng anak ang kanyang magulang, ngunit hindi kailanman kayang itakwil ng magulang ang kanyang anak. Ito ang napatunayan matapos na depensahan ni Raquel Pempenco ang kanyang anak na si Charisse sa mga basher nito. Sa kanyang Facebook account, naglabas ng kanyang sama ng loob si Raquel matapos na maging controversial ngayon si Charisse dahil sa pag-iiwalay nito at ng kanyang live-in partner na si Alisa Quijano. Partikular na sinagot ni Raquel ang sinasabing laos, pordoy at nakikitira na lamang ang kanyang anak, kung saan sinabi nito na huwag masyadong husgahan ang kanyang anak ayon lang sa nakikita ng mga ito kay Charisse. Ang karagdagang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Nanawagan si Pope Francis ng international mediation para pahupain ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at North Korea dahil sa ginagawa nitong nuclear activity. Partikular na tinukoy ng Santo Papa ang bansang Norway na anya'y laging nakahandang tumulong. Pahayag ito ni Pope Francis ilang oras matapos mag-test fire ng panibagong ballistic missile ang North Korea. Bagay na ayon sa US at South Korea ay sumabog daw ng mag-take off. Ang missile test naman ay kasunod lang din ng panibagong diskusyon ng UN Security Council sa missile program ng Hilagang Korea. Samantala, patay ang 8 Cuban military personnel matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Batay sa ulat ng Ministry of the Revolutionary Armed Forces, ang Russian-made twin-engine turboprop ay bumagsak sa may bahagi ng Loma de la Pimienta sa western Cuba. Kasalukuyang iniimbestigahan ng sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Ayon sa report, umalis ang eroplano sa Playa Baracoa Airport nang bumagsak ito sa bulubunduking bahagi ng naturang lugar. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Natapos na rin ang first round series na pagitan ng Utah Jazz at Los Angeles Clippers at nanaig ang Utah Jazz para makapasok sa semifinals ng Western Conference sa NBA playoffs. Pinangunahan ni Gordon Hayward ang scoring para sa Utah Jazz sa pamamagitan ng 26 points at 8 rebounds. Naging malaking tulong rin sina Derek Favors at George Hill na nag-ambag ng tig 17 points sa Jazz. Dahil dito nakuha ng Jazz ang Game 7 sa final score na 104-91. Samantala si DeAndre Jordan naman ang nanguna ng scoring para sa Clippers sa kanyang 20 points at 17 rebounds. Nagbigay naman ng tig 20 points si Jamal Crawford at 13 points naman mula kay Chris Paul. Nagkulang ng firepower ang Los Angeles Clippers lalo na at na-injure na naman ang kanilang star power forward na si Blake Griffin. Sa Utah naman, nag-step up ang kanilang mga scorers tulad ni Gordon Hayward at ni Joe Johnson na nag-score ng ilang clutch baskets sa mga naunang game na nagbigay sa kanila ng series lead. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Pagdating talaga sa pag-awit, sadyang hindi patatalo ang mga Pinoy. Tulad na lamang ng isang choral group na naging pambato ng Pilipinas sa bansang Japan, kung saan gintulang naman ang kanilang naiuwi. Sino ba sila? Alamin natin mula sa Good News Report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Muling pinatunayan ng Pinoy all-boy choral group na Boss Choral ang kanilang galing sa pag-awit hindi sa Pilipinas kung hindi sa bansang Japan. Nauwi ng 16-member grupo ang gintong medalya mula sa Fukushima Vocal Ensemble Competition, ang pinakamalaking choral competition sa nasabing bansa, at tinalo ang nasa 120 mga pinakamagagaling na choral group mula sa iba't ibang mga bansa. Nalampasan ng Boss Choral ang elimination round na nagdala sa kanila sa Grand Prix Finals na nagbigay daan sa kanila upang maiuwi ang kampyonato. Matatanda ang nagkampiyon din ang grupo para sa children's category sa nakaraang MBC National Choral Competition na ginanap Disyembre ng nakaraang taon. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga may hilig magluto tulad ko, pero laging namumroblema dahil laging pumupurol ang kanilang mga kitchen knife. Naimbento na ang Smart Sharp. Kung paano nito mapapadali ang pagpapatala sa inyong mga mapupurol na kutsilyo, alamin natin mula sa news coverage na ito. Are you a chef or simply a person who loves to cook? Medyo hirap ka bang maghiwa ng mga sangkap, lalo na ng karne kapag ikaw ay nagluluto? Ang Smart Sharp ang makakatulong mo sa iyong suliranin. Ang Smart Sharp ay isang professional multifunctional sharpener na hindi mo na kailangang isaksak sa kuryente para lamang makuha mo ang desired na talim ng iyong kutsilyo. Dahil bukod sa compact at portable ito, isa rin itong cordless sharpener. Lagyan lamang ito ng 4 na AA battery at siguradong balik na sa dati ang iyong pumurol na kutsilyo. Ang Smart Sharp ay ideal para sa mga chef knife, carving knife, bread knife, steak knife, paring knife, fillet knife, cheese knife, choppers, cleavers, scissors, precision tools, at marami pang iba. Hindi rin mahirap patalimin ang iyong gamit dahil mayroon itong high-speed sharpening stone that shapes and hones the blade. Hindi rin ito mahirap gamitin dahil sa built-in guide nito na nag-hold sa blade sa pinaka-perpektong lugar nito. Bukod dito, safe and easy rin gamitin ang Smart Sharp. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita.
Pinangaralan ni Judy Ann Santos ang mga youngster ngayon na maging professional sa kanilang trabaho bilang isang artista. Ayon kay Juday, siguro umano kaya siya nagtagal sa kanyang profesyon ay dahil minahal niya ang kanyang trabaho at hindi niya tiningnan ang kanyang sarili bilang isang artista, kundi itinuring niya ang showbiz bilang isang trabaho talaga. Bagamat walang binanggit na pangalan, ngunit sinabi ni Juday na ang kailangan ng showbiz industry ay professionalism at hindi mga kaartihan sa katawan. Ang karagdagang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para naman sa lagay ng ating panahon, may namumuo ba ang panibagong sama ng panahon matapos umulan ng biglaan kahapon sa ilang bahagi ng Kamaynilaan? O ito ay isolated case lamang? Alamin natin ang latest weather situation sa ating bansa straight from Panahon TV. Magandang araw Pilipinas, matinding init ng panahon na nagpapatuloy ngayon dito sa ating bansa. Pero alam niyo po ba na bukod doon sa alinsangan sa ating paligid ay iba pa yung init na mismong nararamdaman ng ating mga katawan. Yan po yung tinatawag natin na heat index. Kaya naman para mapaghandaan niyo yan, narito ang forecast ng Pag-asa. Sa Metro Manila, maaliwalas na panahon ang umiiral at kaakibat nito ang 40 degrees Celsius na maximum heat index. Magiging malinsangan din sa Cebu, 38 degrees Celsius ang inaasahang init. Kaya naman huwag kalilimutan magdala ng inuming tubig. Para naman sa mga Davaoenyo at mga nakabakasyon, magpahid ng sunblock at magbitbit ng inuming tubig dahil aabot sa 38 degrees Celsius ang heat index. Dahil sunod-sunod nga itong ating holidays, tiyak kong marami sa ating mga kababayan ang sinusulit ang long weekend. Nasa ang bahagi man kayo ng ating bansa, importanteng handa kayo sa lagay ng ating panahon. Kaya naman narito ang forecast ng Pag-asa. Para sa mga may photoshoot, sakali Crisologo sa Bigan, ibagay ang inyong OOTDs sa mainit na lagay ng panahon. Generally, fair weather condition tayo sa maghapon maliban sa mga isolated rain showers or thunderstorms. Kung balak mo namang mag-go explore more sa Puerto Galera, maaliwalas din ang panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. 24 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Good weather condition din sa Anilao, Banawe at sa Taal, but don't forget to stay hydrated throughout the day. Kung pupunta naman sa mga magayong tanawin sa Naga City, good weather condition din naman ang temperatura, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Papor din para sa mga turista sa El Nido ang magandang panahon. Para naman sa mga naka-lay Boracay, maaliwalas na panahon din ang iiral. Pwedeng i-flaunt ang inyong sun-kissed skin sa temperatura nga abot sa 31 degrees Celsius. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Good morning and back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako si Vien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.
Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, halikin ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na mga edisyon ng DZRH Follow-Up. Ako pa rin po ang inyong mga kasama sa ilang minutong talakayan. Ako po si Dennis Antenor Jr. Diretso na po tayo sa ating topic for the day. Ito po, para ito sa mga kababayan na nagtatrabaho at nasa ilalim po ng contractualization. Nakatanggap ba kayo ng tamang benepisyo mula sa kumpanya na inyong pinagtatrabahuan? Ramdam nyo ba ang security of tenure? Kung hindi, itong tatalakayin natin ngayon, ang inyong mga pinagdaanan kasama sina Ms. Rhoda Caliwara, President po ng PALSCON, at Mr. Butch Guerrero, immediate past President ng PALSCON at Employers Confederation of the Philippines o ECO. Hi, ma'am, and hi, sir. Tanghali sa'yo. Opo. Paano ba yan? Nalaman ko na kababayan kita. Ako ay lumaki dito sa Metro Manila, pero yung puso ko ay nasa Pangasinan. Ako rin. Ganon din ako. Parang sabi ko nga doon sa mga anak ko pagka hindi ito bahagi ng ating talakayan, ano? ako pagtanda ko, gusto ko nasa Pangasinan ako. Kasi iba yung hangin natin. Ang sarap ng kapag meron kang probinsya, di ba? Yes. Lalo-lalo na't Pangasinan nga, nandun ang mga fresh seafood. Yes. Nakarating ka na ba ng Dagupan, Seth? Oo, nakarating na ako. Pero wala akong probinsya. Dito na ako sa Maynila lumaki na punong-puno ng traffic. So, naiinggit tuloy ako sa inyong dalawa na may kasi probinsya. sa amin kasi sa Dagupan, 5 minutes, nasa dagat ka na eh. That's right. Wala pang traffic, sir. Ayan, marami na naman naiingit ng mga netizen dyan. Okay, pag-usapan na po natin, kahapon pinag-usapan natin contractualization. Para ma-refresh, ano po yung contractualization? Bakit ayaw niyo po yung word na contractualization, Madam President?
Well, there's nothing wrong about contractualization actually. Okay. Sad thing lang is, na-define kasi ang contractualization ngayon because of the 555 and ENDO na nagsimula po noong nagkaroon ng presidential debate. It started actually in Pangasinan. Yes, nandun din ako. That's right. During the presidential debate, wherein lahat po ng mga candidates during that time, including po ang ating presidente ngayon na si President Duterte, vowed to end contractualization. Yes. And as I said, na-define lang kasi ang contractualization as 555 and ENDO, which is hindi ho namin tinatanggap yan sa PALSCON. Oo. You were saying, sir, na yung contractualization na word, hindi siya Yung nag-exist. salitang contractualization was coined by the late Crispin Beltran para itukoy, Dennis, yung 555 at ENDO. Ngayon, pag tiningnan mo sa English dictionary, hindi niya mahahanap yon. Pero pag